hindi ho pinirmahan ni Senate President Cheese, sabi niya, hindi naman sinabi sa akin. Hindi naman kayo sumunod sa protocol, tapos pinalaya niya. At ang sabi, wag nung gabi, ginagamit niyo lang yung hearing na yan sa inyong political agenda, lalo na kayo mga re-electionist senator. Ayan. Naglabas po si Escudero ng show cause order para magpaliwanag. Ito pong DFA official, si hindi pala, ito, Special Envoy on Transnational Crime, Marcus Lacanilao. Kung bakit hindi siya dapat makontempt, pinagpapaliwanag. Ano bang sabi dito ni Senador Amy? Pakinggan nga natin. Senador, ang masasabi mo kay Senate President Cheese Escudero? Ang akin na lamang, balikan natin ang tunay na rules ng Senado kung saan walang mahahanap kahit minsan ang binabanggit na show cause. Yung ginagamit para sa politika, nakakatuwa naman kasi alam naman natin na siya yung ambisyoso. Ako yung nakalimutan nga mga panya na. Ayon. Bahala na kayo mag-usap dalawa. Huwag nyo na kami igamay. Talaga naman, Eto pa, nako. Alam niyo po ba na muling bumaba ang rango ng lungsod ng Maynila? Ito ay sa pinakahuling Smart City Index ng Switzerland-based International Institute for Management Development. Ang Maynila po ay nasa ika-125 pwesto na 125th place out of 146 cities. Last year, tayo ay 121 na pwesto. And bumaba pa tayo ng 4. Patuloy po ang pagbaba nito. Ang ating pinaka-pwesto noong 2023, 115. Noong 2021, nasa 100 tayo. At 2020, nasa number 95. So, hindi ko gumaganda. Ito pong International Institute for Management Development, o IMD, na nakabase ho ito sa Switzerland, ang kanilang tinitinan dito ay yung pananaw ng mga residente. So, ito na parang survey din. Tinatanong ang mga residente. Tinatanong sila tungkol sa infrastructure, sa ginagamit na technology sa lungsod, at tinitimbang ang mga aspeto ng ekonomiya at teknolohiya kasama ng human dimension. Tulad ng, kumusta naman ang pamumuhay ninyo dito sa lungsod? At dahil sa may mga technology, yung kalikasan, napapangalagaan ba? At pagiging inklusibo. Yung ba mga tao ba ay pag gumaganda ba ang technology, gumaganda rin ang kanilang buhay. Sa survey po ito, alam niyo bang ang pinagbabatayan? Ito yung mga criteria for judging. Sabi nga ng mga nasa beauty contest. The criteria, corruption at transparency, 61.2%. Ang taas. Ang taas pala, hindi lang pala ito technology, pati pala corruption and transparency. Serbisyong pagkalusugan, 52.1%. Marami nga tayong problema tungkol dyan, Trapiko sa kalsada, ayan na ito. Kasi, hindi na naman Maynila, buong Metro Manila, matraffic. Kawalan ng trabaho, 44.8%. Pollution sa hangin, 42.8%. So, pag tinotan mo ito, lagpas ito ng 100%. So, hindi ito criteria. Ayon, ito yung sinabi ng mga tao na ito ang importante sa amin. Corruption and transparency at serbisyong pangkalusugan. At kung yan, mga yan ang pag-uusapan, mga kababayan, ayun bansa ang pasado, ang pamumuhay kapag magandang transparency, kalusugan, hindi masyadong matraffic, hindi problema trabaho, at maganda ang hangin, ang kalidad, walang polusyon. Eto, punta tayo dito, mukhang maganda rito.
Zurich, Switzerland. Wow! Switzerland, parang napakaganda nga dito, no? Sa pelikula ko lang nakikita to, pero wala pa akong nakitang pangit na side ng Switzerland. At pumangalawa naman ang Oslo, Norway. Halos magkalapit na rin. Talaga naman dyan yung nature, di ba? Pagka nature lover ka, ito yung mga magandang puntahan. Kasama rin ho sa top 10 ang Geneva. Switzerland dito, di ba? Dubai. Maganda sa Dubai. Abu Dhabi. Sa London. Copenhagen. Canberra. Pati Singapore. Di ba yung Singapore ay halos city na lahat ito. At Lausanne. Wow! So, papangarapin natin na pumunta sa mga lugar nito para makita natin ang smartest city sa buong mundo. Ayun ay yung malapit natin, pinakamalapit dito, Singapore. Kaya, ang kagandahan naman sa Singapore, maliit lang siya. So, manageable, madaling i-manage. Hindi siya masyadong problema.